Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Matagumpay na ginanap ang ika-5 Bangsamoro International Development Partners Forum 2026 noong February 9, 2026 sa Davao City, kung saan nilatag ang mga pinagsamang inisyatiba patungkol sa infrastruktura, edukasyon, ekonomiya, pamamahala, panlipunang kaunlaran at seguridad ng publiko na tuwirang tumutugon sa pangangailangan ng pag-unlad ng BARM matapos ang ilang taong armadong pakikibaka. Narito ang report. Pangunguna ng Bangsamoro Planning and Development Authority, katuwang ang European Union at UNICEF, matagumpay na ginanap ang ika-5 Bangsamoro International Development Partners Forum 2026 na may temang From Promise to Prosperity, Celebrating Gains and Accelerating BARM's Transformation through Strategic Partnerships, na nagsilbing mahalagang plataporma para sa BARMM upang makipag-ugnayan sa mga katuwang nito sa kaunlaran. Sa mensahe ni Chief Minister Abdulrauf Makakua, binigyang diin niya ang kahalagahan ng malinaw na direksyon at mas pinaigting na koordinasyon para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Let this forum provide direction. Let it sharpen coordination. And let it reinforce our collective commitment to peace, inclusive, and sustainable development in Bangsamoro region. What will endure this forum is not what we pledge, but whether the Bangsamoro stands governed by trust, sustained by work, and protected by institutions that outlive us all. Nagbigay rin ng forum ng pagkakataon na maibahagi ng BPDA sa mga international and national partners ang ikalawang BDP 2023 to 2028 midterm update. Ayon kay BPDA Bangsamoro Director General Muhajirin Ali, layunin ng forum na tiyakin na ang mga estratehikong programa at plano ng mga development partners ay nakaayon sa mga prioridad ng kaunlaran ng Bangsamoro Region. With this, we are making sure na yung remaining 3 years na term ng ating development plan ay magiging sigurado tayo doon sa mga investment programs and projects na gagawin ni BARM. At makikita rin natin dito na yung mga ongoing implementation ng mga programa natin ay may enhance natin ng maigi because of the review. Kaya crucial yung participation ng mga ministries and offices natin. At ito yung gusto nating iparating sa ating development partners. Sinisikap natin with them na maiwasan yung tinatawag nating duplication and overlapping, di ba? At na-achieve natin yon for the past how many years of engagement with our development partners. In fact, gumawa tayo ng mga platforms to make sure na yung dialogue ay continue at every year, annually, ginagawa natin itong forum na to make sure na naibibigay natin at ipaparating natin sa kanila ano yung mga nagawa na natin at kailangan pa natin gawin in terms of the collaboration and the coordination with our international development partners. Sa ginanap na forum, tinalakay ang 5 pangunahing tema na naging sentro ng diskusyon, kung saan nagkaroon ng iba't ibang representasyon ang mga kinatawan ng BARM ministries and offices sa isinagawang malawakang breakout sessions. Sa Thematic 1 Infrastructure Development, binigyang diin ang pagpapalawak ng climate resilient at estratehikong infrastruktura tulad ng Polyok Freeport, renewable energy at digital connectivity upang suportahan ang sosyo-ekonomikong pag-unlad ng BARMM. Sa Thematic 2 Economic Development, tinalakay ang pagpapaigting ng halal industry, blue economy at Islamic finance para sa patas at inklusibong paglago ng ekonomiya. Ang Thematic 3 naman ay governance. Ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng pamamahala sa pamamagitan ng Public Financial Management, Bangsamoro Local Government Code at Digital Governance. Samantala, sa Thematic 4 Peace and Security, layunin ang pagpapatibay ng kapayapaan, seguridad at karapatang pantao, kabilang ang suporta sa climate resilient livelihoods at peace monitoring systems. Para naman sa Thematic 5, Social Development, sentro ang inklusibong edukasyon, nutrisyon, pabahay at social protection upang matiyak ang pantay na akses sa dekalidad na serbisyo. Ang 5th BRDPF 2026 ay dinaluhan at binigyan ng suporta ng mga opisyales mula sa national government agencies, BARM ministries, offices and agencies at international partners tulad ng European Union,
UNICEF, JICA, UN Women, the World Bank, UN Industrial Development Organization, UN Food and Agriculture Organization, UN Development Program, Australian Embassy at iba pang civil society organizations. Sa panayam kay UNICEF Country Representative Kyung Sun Kim, aniya patuloy ang suporta ng UNICEF sa Bangsamoro MOAS sa pamamagitan ng iba't ibang programang nakatuon sa kapakanan ng bawat sektor. The theme of this forum is From Promise to Prosperity. Our promise for the children is very much articulated in our country program. And we have a very strong focus on BARM. And with BARM, we have within those that 5-year country program, that 5-year country program with the focus, very much a strong focus on BARM, should translate into tangible results. And here, the way we work is with different ministries. We have a memorandum of understanding and the signing of agreement with 10 ministries, and we have work plan that spells out what needs to be done and what our target is and what our indicators are, what are the means of verification, and then we continue to talk and dialogue to make sure that it's adaptive. So we adapt to the needs and adapt to the data, and then we make sure that it's effective. So it has to do with effective and efficient partnership, constant partnership and dialogue with the government, with BARM ministries themselves. And this is so that the BARM ministries will own their results, they can model and scale up, and this is what we are talking about, sustainable development and sustainable progress and prosperity for the children. Nagkaroon din ng bulk launch and turnover ng Bangsamoro Education Reform and Development Plan 2035 sa pagitan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, BARM MOAS at ng international partners. Sa huli, layo ng forum na isalin ang mga pangako tungo sa konkretong aksyon para sa mas mapayapa at maunlad na Bangsamoro. Ang 5th Bangsamoro International Development Partners Forum ngayong taon ay hindi lamang pagtitipon ng mga katuwang sa pag-unlad. Ito ay isang kolektibong panata na mas patitibayin ang mga institusyon, isusulong ang mas magandang kinabukasan para sa mas matatag na Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, Yana Sanday, BIO News. Direktang ipinamahagi ng BARM Marawi Rehabilitation Program Project Management Office of BARM MRP-PMO ang unang batch ng Educational Cash Assistance para sa mga internally displaced persons o RDP students sa lungsod ng Marawi. Kabuoang 272 mag-aaral ang nakabenepisyo sa proyekto sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Ayon kay MP Said M. Sheikh, Program Manager ng BARM MRP-PMO, ang programa ay bunga ng mga pakikibaka ng mga mujahidin na ngayon ay bahagi na ng parlamento at isang panalangin na naghatid dito ng malawak na biyaya, kapayapaan at kaunlaran sa mga benepisyaryo at sa BARMM. Samantala, patuloy na rin pinapalawak ng PECA program ang saklaw nito. Matapos ang payout sa 1,500 high school beneficiaries, inaasahang makakatanggap naman ng 10,000 pesos ang karagdagang 1,500 kwalipikadong college-level IDP students ngayong semester. Patunay ang inisyatibang ito na matibay ng paninindigan ng pamahalang Bangsamoro na ituring ang edukasyon bilang pundasyon ng rehabilitasyon, sariling pagpapasya at pangmatagalang kaunlaran ng Bangsamoro Region. Naging matagumpay ang pagkakaloob ng Ministry of Science and Technology ng mga kagamitang pangproseso at isang inayos na production area sa First Excellent Agri-Farmers Marketing Cooperative sa Barangay Madanding, Dato Abdullah Sangki mula February 2 hanggang 4, 2026 bilang bahagi ng pagpapalakas sa product development ng mga lokal na negosyo. Ang FEAFMC na nakatuon sa pagproseso ng kalamansi ay nakinabang din sa technology training sa ilalim ng Technology Transfer and Commercialization Program ng MOST na pinangunahan ng mga eksperto mula sa DOXT Region 12 na nagsilbing resource person ng naturang pagsasanay. Layunin ng TTCP na mapataas ang kalidad ng produkto, produktibidad, kakayahang makipagkompetensya at katatagan ng mga negosyo, lokal na adopter at service providers sa pamamagitan ng mga solusyong nakabatay sa teknolohiya. Hangad din ang programa na mapalakas sa mga lokal na industriya at mapahusay ang kalidad at kompetibidad ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ng Bangsamoro.
Sa pamamagitan ng Science and Technology Services, muling pinatibay ng MOST ang suporta nito sa pagpapaunlad at komersyalisasyon ng micro, small at medium-scale enterprises sa pamamagitan ng technology training, pagkakaloob ng processing equipment, pag-aayos ng production area, tulong sa product packaging at labeling, at gabay sa food safety, halal compliance at kasalukuyang good manufacturing practices. Inaasahang sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito ay mas mapapabuti ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong pagkain ng MSMEs, mapapalago ang kita ng mga negosyante at higit na masisigla ang ekonomiya ng rehiyon ng Bangsamoro. Naghatid ng libreng serbisyong medikal at karagdagang suporta sa sektor ng kalusugan sina Members of Parliament Kelly Antao at Deputy Speaker Ishak Mastura sa ilalim ng kani-kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF na layong palakasin ang serbisyong panlipunan at mapalapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Nagsagawa ang tanggapan ni Deputy Speaker Ishak Mastura ng libreng medical at dental mission sa Barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, katuwang ang Cotabato Regional and Medical Center at ang Junior Chamber International. Tinatayang 500 na residente, kabilang ang mga bata, matatanda at senior citizens, ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng pangkalahatang check-up at konsultasyon, pagbunot at paglilinis ng ngipin, pati pamamahagi ng mga pangunahing gamot at bitamina. Magpapatuloy ang medical at dental mission sa iba pang barangay sa Sultan Kudarat at Sultan Bastura. Samantala, tumanggap naman ang bagong monitoring vehicle ang Rural Health Unit ng Nabalawag sa Special Geographic Area mula sa tanggapan ni Member of Parliament Muhammad Kelly Antawa sa pakikipagtulungan pa rin ng Ministry of Health. Gagamitin ang sasakyan para sa mas pinaigting na monitoring at supervision ng mga health programs. Gayon din sa mas mabilis na pagtugon at paghahatid ng serbisyong medikal sa mga liblib at geographically isolated na mga lugar. Isinagawa ang mga aktibidad na ito sa ilalim ng kani-kanilang TDIF at pakikipagtulungan sa MOH na naglalayong mapalawak ang akses sa dekalidad at abot kayang serbisyong medikal lalo na sa mga komunidad na may limitadong pasilidad ng pangkalusugan. Patuloy na tinututukan at pinalalakas ng Bangsamoro Government ang lokal na seguridad at katatagan ng mga komunidad matapos mabigyan ng tulong pinansyal ang 10 former local insurgents na nagbalik loob sa pamahalaan sa ilalim ng Balik Loob Program ng Ministry of Public Order and Safety nitong February 10, 2026. Bawat FLI ay tumanggap ng tig 5,000 na bilang paunang suporta sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Isang hakbang na naglalayong bawasan ang panganib ng muling pagsali sa armadong tunggalian at palakasin ang kanilang papel bilang produktibong mamamayan. Kabilang sa mga nagbalik loob ang 4 na dating miyembro ng Dawla Islamiyya at 6 na kasapi ng BIFF Karyalan Faction. Ayon sa MPOS, ang reintegrasyon ng mga dating insurgents ay isang mahalagang bahagi ng security and peace architecture ng Bangsamoro. Binigyang diin ng MPOS na ang ganitong mga inisyatiba ay nakakatulong sa pagde-de-escalate ng lokal na tensyon, pagputol sa recruitment ng armadong grupo at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng structured reintegration support na bigyan ng alternatibong kabuhayan at bagong direksyon ang mga nagbalik loob na nag-aambag sa mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ang Balik Loob Program ay bahagi ng mas malawak na peace and security framework ng Bangsamoro Government na nakatuon sa people-centered governance, conflict prevention at inclusive peace building. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ito ng mga pagulan sa Mindanao kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media pages ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance.
Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.